Jackliner Bus 88152 mga kaibigan. 88152 mga kaibigan. Yan, Rapalise. Okay. Iba-iba. Hi, my name is Joyan Montilla for #Alagang Jack All Access, featuring Jackliner Bus 88152. At kasama natin ang driver na si Renato Ulan and conductor Lambert Abdua Jr. Lucena LRT Buendia. Narito po ang ating Mission Spotlight, Adventist Mission for Youth and Adults, second trimester for year 2025 for South Central Luzon Conference. Ito po ay sa bansang Indonesia, himala sa kagubatan, second part from Army. Nung nakaraang linggo, si Army ay isang missionary na nagtuturo ng mga bata sa isang jungle mission school sa Papua, Indonesia. Ay gumawa ng 8 oras na paglalakbay sa isang bundok upang bisitahin ang solong ina na hindi nakakalakad matapos mahulog sa isang puno ng 7 years ang nakakalipas. Sinabi niya at ang isang kaibigang misyonero na tanging pag-asa niya kay Jesus Christ, ang dalubhasang manggagamot. Pagkatapos ay nanalangin si Army at ang kanyang kaibigan para sa signal ng cellphone. Lubhang kailangan ng medikal na payo kung papaano gagamutin ang binti ng ina. Ngunit nasa gitna sila ng bulubunduking gubat at hindi nakatanggap ng signal ng cellphone sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ay isang himala na ang nangyayari. Ilang araw lamang matapos bisitahin nila Army ang babae, tumunog ang telepono ni Army habang bumibisita sila sa kanyang kaibigan sa isa pang malayong lugar sa Papua, Indonesia. Nung una, inakala ni Army na ito na ang kanyang alarm sa telepono at hindi pinansin. Ngunit pinagpatuloy ang pagre-ring ng telepono kaya kinuha niya ito sa kanyang bulsa at nakitang nakatanggap siya ng email. Nangulugan yun ay meron siyang koneksyon sa cellphone. Agad na iniyuko ni Army ang kanyang ulo at nanalangin. Panginoon, salamat po, salamat. Mangyaring tulungan akong tumawag sa tamang tao para sa impormasyon kung paano gagamutin ang babaeng ito. At ito lamang po. That's it for the Mission Spotlight for 2025 second semester. Mga kaibigan, ito, pinaka-promise po sa ating lahat ang pwede natin maganap. At shoutout muna tayo sa lahat ng mga kaibigan po natin sa Jackliner. Maging sa mga kaibigan natin sa South Central Luzon Conference and Northern Luzon Philippine Union Mission and Southern Luzon Philippine Union Mission. Also as well, si Ate Winona Solinap Credo, Principal ng SCLC Adventist School San Rafael. Si Kuya Sunny Marasigan, Driver Instructor ng Jackliner. Si Boss CJ Marie. At maging si Kuya Joseph Ebalde at si Kuya Ramil Almonte, also from Jackliner, and Ma'am Cathy Flores. Thank you very much sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng pong may kapal and happy Sabbath sa ating lahat. And just bringing on sa ating mga kaibigan na nating 7-day Adventist. We'd like to thank to everyone to best of the best with you. At tayo ay magiging perfect example sa ating mga kababayan po natin na 7-day Adventist. Sa mga gusto pong mag-apply sa Jackliner, pumunta na lamang po kayo sa pinakamalapit na Jackliner Terminal. Maraming salamat po. Ako po si Joy Ann Montilla. Thank you very much and happy Sabbath. Okay mga kaibigan, 88152 Jackliner Bus po mga kaibigan. Happy Sabbath po sa ating lahat. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Yan po yung mga pasahero. Yan. Lambert Abdua Jr. Yan. Siyempre, look alike ng isang, alam na, ayan, sa Encantadia po yun ha. Tungkol sa family.
Sino po sa inyo dito ang naniniwala na ang mga magulang ang unang guro ng kanilang mga anak? Taas po ang kamay. Ayan, thank you po. Ano, totoo po yun. Ang sabi po sa Child Guidance page 168, ang mga magulang po ang talagang guro ng kanilang mga anak. At sino ang estudyante? Ang ating mga anak. Totoo po yan, ano po? Kung aming mga teacher ay guro ng mga estudyante, ang mga parents ay guro ng kanilang mga anak. Ang sabi po sa 1 Timothy 4 verse 12, huwag hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, kundi maging halimbawa ang mga mananampalataya sa pananalita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa pananampalataya sa kadalisayan. Alam niyo ba ang sabi dito? Mga ama at ina, kayo ang mga guro, at iyong mga anak ay ang mga mag-aaral. Ano po, sinasabi po na ang ating tono ng pagsasalita natin at ang ating mga pag-uugali, ang ating espiritu, ang lahat ng ating ginagawa ay kinokopya ng ating maliliit na mga anak. Totoo po yan, di po ba, mga mami, mga daddy? Lahat po, mapapansin nyo na ang ating mga anak kung ano yung ginagawa natin everyday, ganun din yung kanilang ginagawa. Kahit po sa school, alam nyo kung paano magturo yung teacher, kung paano manamit, ginagaya ng ating mga estudyante. So, ganun din po sa tahanan. Ginagaya ng kanilang mga bata, ang kanilang mga magulang. Kaya dapat, ang paalaala po sa atin, mag-ingat upang mabigyan sila ng mga tamang modelo. So, napakalaki ng ating responsibility mga parents. So, lahat ng ating gagawin dapat maging maingat tayo sapagkat lahat ng ating ginagawa ay ginagaya ng ating mga anak. Ang mga magulang na mabait at magagalang sa tahanan, habang sila ay matatag at nagpapasya ay makikita ang parehong mga katangian. So, kung tayo po ay mabait, syempre yung ating mga anak ay ganun din. Kung tayo magagalitin, ay magiging magagalitin din. Pagka maiksi ang ating pasensya, kung ano po yung ating ginagawa everyday, ganun ang mamanahin ng ating mga anak. Ang sabi po dito sa Child Guidance 168-2, ang sabi po, ang mga magulang na mabait at magalang sa tahanan habang sila ay matatag at nagpapasya ay makikita ang parehong mga katangian na makikita sa kanilang mga anak. Kung sila ay matuwid, tapat at marangal, ang kanilang mga anak ay malamang na maging katulad nila sa mga detalye nito. So kung iginagalang at sinasamba nila ang Diyos ang kanilang mga anak na sinanay, ay sa parehong paraan ay hindi makakalimutan maglingkod din sa Kanya, no? Maganda po ang sinasabi dito na tayo mga magulang kahit sa pagsamba sa ating Panginoon, dapat tayo yung modelo sa ating mga anak. Ano? Ang mga parents dapat maagang sumisimba at ang mga anak din ay maaga. Pero kung tayo lang huli-huli, tanghali na tayong gumising, paingat-ingat pa pag-araw ng Sabado, ganun din yung ating mga anak. Maliban, alam niyo, meron din namang mga anak na mas nauunang sumimba kaysa mga magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sa school, sinasabi ng teacher, oy, nalala ko po nung kami nasa Mindoro, ang aming po mga estudyante, chine-check talaga namin ang attendance pag Wednesday, pag Friday ng gabi, sa Sabbath school, sa hour of worship, lahat po, alam po maghapon, chine-check po namin yan kasi kasama yan sa kanilang pathfindering. Ang nangyayari, mas maaga sumisimba ang mga estudyante kaysa mga parents. Pero hindi po dapat ganon. Dapat nakikita sa atin na umulan man at bumagyo, tayong mga magulang ang mauuna lagi sa church. Kasi yun ang magiging kaugalian ng ating mga anak. Kahit sila ay lumayo sa atin kapag tayo ay yung ipinakita nating pagiging modelo sa ating mga anak, yan ay magagaya nila at magiging legacy nila sa kanilang mga anak. Alam nyo, lagi kong example ang aking nanay. Talagang kahit umulan at bumagyo kami nasa church, kasi kami nun maagang naulila kami, talagang, sakripisyo talaga yung ginagawa niya. Maaga kami lagi sa church. At parang kami ngayon, ako ngayon, parang nararamdaman ko na nakukonsensya ako kapag hindi ako nakakasimba, hindi ko nakakasama yung aking mga anak. So, maganda po talaga na ang mga magulang ay maging modelo. Sabi pa po, sa 144.1 ng Child Guidance sa pamilya,
tularan. Dapat nilang ipakita sa isa't isa isang magiliw na paggalang sa salita at hitsura at pagkilos. Pati po pala pananalita, yung ating mga pagkilos, ipapakita natin. Dapat nilang ipakita na ang banal na spirito ay kumukontrol sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanilang mga anak ng katangian ni Jesucristo. Yan. Number 1 po talaga yung ating spiritual. Ano po? Ang kapangyarihan ng paggagaya ay malakas at sa pagkabata at kabataan. Kapag ang faculty na ito ay ipinaaktibo, isang perfectong pattern ang dapat itagda sa harap ng mga kabataan. So, mga magulang, ito naman po ay paulit-ulit na nating binabanggit at nababasa natin na talagang tayong mga magulang ang dapat maging perfecto una-una upang ang ating mga anak ay maging katulad din natin na masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Round trip AC Text po tayo. Happy Sabat sa ating lahat. Alagang Jack, alam na this. This is how to be the Adventist life. Yeehaw! Alagang Jack is getting ready for Harvest 2025.